mas mas gugustuhin niyo itong nalalabing dalawang topic. Because the next speaker will be sharing to us something new for the others. Though siguro sa iba sa inyo mayroon nakakakalam nito, but this will help us in our assessment journey. Okay. So, without so much ado, may we now call the first speaker for this morning. Okay. Our first speaker this morning is from Florida National High School. Techie po siya, kaya tuturuan tayo kung paano magiging techie and how we are going to use technology to make our work, hindi naman sa issue, kundi at least makakasabay tayo globally. So, ladies and gentlemen, let's give a hand to our first speaker, Sir Christopher Arbilio. Palakpakan po natin siya. Thank you, ma'am. Good morning po. Yan. Masarap po ba yung kape? Yan. Okay, so ikatikman ba si Tidanag ko? Madandanagan natin. Okay. Ayan. Di bali po, 3 slides lang po yung aking ipe-present. Kung si idol ko si Sir Julius, yung topic niya at a glance. Yan. So yung topic ko rin po is at a glance din po. Yan. Okay, so ayun. First of all, thank you very much po sa mga EPS po natin na nandito, and sa lahat po ng nandito, maraming salamat po. At before I will start, okay lang po ba, may share lang po ako sa inyo, isang kwento lang po. Yes. Na hindi po outside po siya sa sa DepEd. Nasa naman po siya, business side. Ayan. Meron po kasi akong isang kaibigan na founder ng isang group ni Global. Hello. Yeah. Hello. Meron po akong isang kaibigan na founder po siya ng isang grupo dito sa Pilipinas. Grupo po siya ng mga maliliit na negosyante. Yan, small businesses po. And siya po yung founder. Ngayon po, by this coming 2028, hindi ko po siya kinakampanya. By this coming 2028, tatakbo po siya na congressman. Kasi po para sa kanya po is yung mga batas na nagawa para sa mga nagdinegosyo ay nagawa lang po para sa mga malalaking negosyante. So, hindi po siya akma sa mga maliliit na negosyante. Kaya ang dami pong mga negosyanteng maliliit na namamatay. Kasi po, yung mga lawmakers po sa Congress is hindi po talaga galing sa or hindi po naka-experience po sa ibaba sa mga maliliit na negosyante. So ayun po, napag-decidean niya na lalaban siya na or tatakbo siya na bilang congressman para ayun po gawing patas yung batas ng pagninegosyo para sa mga malalaking negosyo at sa mga maliliit na negosyo. Ayan. And mula po nung day 1 hanggang ngayon, ay hanggang kahapon, nandun po ako sa side, ang dami po nating binoise out na mga problem dito sa ating department. And naisip ko po, baka kailangan ng isang tao sa Congress na galing talaga sa pinakababa, sa field. Kaya parang itinaas ko na rin po yung aking pangarap. Kasi libre naman. Parang gusto ko na rin maging congressman soon. Okay? Para gagawa talaga ng mga batas na akma, align talaga sa baba. Kasi baka yung mga congressman,
lawmakers natin na gumagawa ng mga batas para sa DepEd, hindi po talaga galing sa baba. Hindi po galing talaga sa pagiging classroom teacher. Tama po? Kaya, pero ang pagiging congressman dapat magaling kang magsalita, sanay kang mabash, at sanay kang makidebate. Actually po, hindi po ako sanay magsalita sa harap, pero nung sinabi ni Sir Arnold na just share something, kasi po yung program is wala po ako talaga sa pool of speakers. Nandun po ako sa program management team. Ayan. Pero, I take this opportunity and thank you very much, Sir Arnold, for giving me this opportunity to share right now dito sa harap. Medyo nawanji ka ba ako? Ayan. Kumusta po kayo? From day one. Okay, kumusta po kayo right now? Sa dami po ng present po kanina, ano pong nararamdaman natin? Nakaramdam po ba kayo ngayon ulit ng kumbaga parang adumanin nga ngayong nung? Okay, so naramdaman ko rin po yan nung pinadala po ako sa Cebu ni Sir Arnold sa face-to-face. Kasi parang parang dagdag trabaho na naman. Pero, okay, we have to embrace. Okay? Kaya po, bilang TA provider, nakita ko po ito na makakatulong sa ating mga kaguro. Ayan. So, mahirap na po yung pagpe-prepare ng test. Sana po is matulungan na rin po natin yung ating mga kasama sa field na mapabilis na rin po yung kanilang pag-check sa kanilang mga papel. Okay lang po? Sa mga papel ng mga bata. So ano pong pakiramdam ng isang teacher na nag-check siya ng 200 papers? After that checking, i-analyze pa po niya. After that checking, i-interpret pa po niya. After that interpretation, gagawa pa siya ng remediation. Ano pong pakiramdam? Masaya? Yes. Pero may mga kasama po tayo na parang too much, pagod. Ayan. So ngayon po, dahil kumbaga, nadalapos ko itoy kasi dumating din po ako sa time na tinamad din po ako mag-check. So, meron din po palang may libre lang po na application na pwede nating ituro, nakalikutin ng ating mga kaguro na mapabilis yung kanilang pag-check. And at the same time, ma-analyze na rin. Okay? So, introduce ko lang po ito and then bahala na po tayo kung sino po yung i-delegate natin, nakalikutin kung hindi pa po nila alam. Okay? Yung pag-check po, mayroon pong tatlong pwede nating gamitin. Una, kung may pera po tayo, pwede tayo bumili ng yung sinasabi ni Sir Arnold na OMR. Ayan. So, ma-check, ma-analyze, ma-interpret. Pero, ang isa po nun is 480,000, sabi ni Sir. Ayan. Pero, napakaswerte namin sa Flora National High School kasi meron na kaming SIAS. Ayan. Pero, siyempre, hindi rin po libre. Ayan. So, kung kayo po ay school head, pwede nyo pong itap yung nag-introduce po nito sa amin, si Sir Danny. Ayan. Kasi po kami, kapag periodical exam sa may STEM, ginagamit na po namin siya para makapag-pa-exam online and makapag-check online. Andun na po lahat. Yan. Pero, hindi naman po lahat tayo is siguro kayang i-avail yung system, yung SIAS.
Ayan. Before po, wala po yung SIAS. Ito na po yung, yung ginagamit ko, yung zip grade naman po siya. Ayan. So, ito po yung yung kanyang portal. So, dito po sa Zipgrade, pwede po kayong gumawa ng libreng account. Pwede po kayong makapagpa-quiz dito. Makagawa ko po kayo ng answer sheet. And then, pwede pong magamit ng bawat individual teachers na hindi po kinakailang bumili ng machine and then mag-subscribe sa system kaya ng SIAS. So, ito po, pwede po natin siyang gamitin. Alam ko marami na pong nakakalam nito pero hindi lang po kinakalikot. So, right now, ang goal ko po dito is introduce po sa inyo and then sa mga techie po, sa mga classroom, sa school natin, i-introduce natin sila and then kalikutin. Kasi po, ang kaya po nito is kaya po niyang mag-check, mag-record, mag-analyze, and then ma-reuse yung mga test paper na piniprint po natin. Ano pong di ba po, magasto yung print ng test paper. Tapos after po magpa-exam, saan po napupunta? So, nagiging waste. So, ito po, yung mga test paper natin, pwede po siyang ma-reuse as long as na pwede pa po siyang gamitin. Align pa po sa competencies. Kasi po, kailangan mo lang gumawa dito ng answer sheet. And yun lang po yung nagagamit. Ayan. So, ito po, pwede po multiple choice, true or false. Yung sa math, pwede rin po. And then, maski po yung essay. Yan. Alright, so, ito po, mayroon lang po siyang 100 na free. And then, pag naubos na yun, mag-subscribe ka ng $7 in 1 year na lang. Pero, kuripot din po ako, ang ginagawa ko dati, pwede pala na maging libre. So, yung cellphone na pinag-check ko, binabakdate ko lang po siya and then nakakapag-check na naman po ako ng papel. Ayan. So marami pong hindi gumagamit nito kasi hindi siya libre. Ayan. So, yun po yung ginawa ko. Ayan. So, ito po, yun lang po, sinishare ko po ito. Ito naman po yung SIAS. Ayan. Ayan. Ito po talaga yung the best. Pero, syempre, may bayad. Yan. Buong school naman po ito. Pero ito po, kung individual teacher ka lang at gusto mong mapadala yung pag-check, pagre-record, pag-analyze, pwede nyo pong gamitin ito. Yan. Libre lang po. Pero, hindi kinakalikot. Yan. Pero dahil nandito po ko right now, ang kaya, willing po akong mag-coach, mag-train, pero maximum of 5 lang po kasi mahirap pong ituro sa marami. Yan. Ayan. So, ayun po. Ayan. Meron po ba kayong question? Okay lang po maka-entertain ng 2 question regarding this. Yes po. Ayun si Sir Dan. Clarify ko lang kasi nabanggit ni Sir Chris na may bayan yung SIAS. Baka madanda na hindi na SIAS na tatlo yung nababaro. Nung umpisa na in-introduce yan, ay may bayad talaga. Pero noong nag-MOA na ang DO at saka yung company, ginawa ng libre. Wow. So, kagaya naging ng C-grade na libre si SIAS. Wow. Alam na yung masihir na ito. Yun. Wow! Thank you very much, sir. Ayan. So,
Yan, so sa mga school head po, itap na lang po natin si Sir Danny kung gusto po natin magkaroon ng system siya sa school po natin. Napakaganda po nito kasi pati card, attendance, ayan. Okay? So, ayun. Pero, ayan. Okay? So, bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyong itry dito. Ayan. Ang dahilan lang po, bakit ko po sinishare to kasi ayun, marami pong problema pero kung kaya nating sumulusyon ng kahit isa, makakagaan na po sa ating mga kaguro. Tama po? So, yun po yung dahilan. Naniniwala po ako sa mga school head dito, master teacher. Masaya po tayo na kapag nababawasan natin yung stress ng ating mga kasama, ating mga kaguro. So, ayun, inintroduce ko po sa inyo and then makalikot. Ayan. Ang kalaban po kasi natin dito is yung yung burnout sa part ng mga teacher. Ayan. Kung meron naman pong libreng gamitin, so gamitin po natin, wag po tayong matakot. Ayan. Para po mas makapag-focus na po yung ating mga kaguro sa teaching and learning process na lang. Ayan. Now, which is napakaganda para mas mag-improve yung ating result sa mga assessment. Yun. So, alam ko po, naniniwala ko maraming problema sa ating department. Ayan. Pero, gusto ko lang pong i-share po sa inyo ito. Ayan. Ito po, yung movie na Deep Impact. Ayan. Ito pong movie na to is isa pong asteroid na tatama na siya sa Earth. Ngayon, ang solution is dapat mabitak yung asteroid. Pero yung mga astronaut, nag-fail po sila. So, nag-fail po sila. And then, ang last resort is kailangan nilang salubungin yung asteroid na may daladalang nuclear bomb. Ayan. Yung iba nag-alinlangan kasi paano na yung mga pamilya. Pero yung isa naman nagsabi, oo, mamamatay tayo dito pero yung ating mga pangalan ay maging pangalan ng mga eskwelahan. So, kumaga great sacrifice. So, marami pong problema pero para po sa susunod na henerasyon, ayan, ano po yung ating magiging deep impact. Yun lang po, maraming salamat.